11 a.m. po, nandun lang po ako sa cashier that time. Kasi gusto nga po namin mag-relax, mag-enjoy. Kasi ngayong mga baby ko, gusto nila mag-beach din talaga. Excited sila. Ang tagal ko po dun sa cashier. Tsaka, nagtingin po kasi ako ng rooms. So, habang nagtitingin ako ng rooms, pabalik-balik naman po ako dun sa area nila. Wala namang pong abiso, wala ka naman pong makikita. Kasi kung meron, hindi mo naman po i-risk yung buhay ng anak mo dun sa sa beach na yun eh. Tapos, yung lunchtime, nag-swimming sila, baby. Tapos, nakuhanan ko pa sila ng video noon, nag-swimming sila. Tapos, habang kumakain kami ng lunch. No bandang hapon po, around 3, siguro mga 3:30, 3:40, ganun. Nag-swimming na po kami. Kasama ko na sila, baby. Sumama na po ako sa kanila kasi gusto pa po nila ulit mag-swim. Ayun nga po, nung time na nandun kami, nasa mababaw lang po kami. Meron nga pong nagkakayak doon na staff. Sobrang daming staff ng all hands. Wala man lang po na yung magkaroon ng pake na, ma'am, may na dikyano po dyan kahapon, nung nakaraan, kanina, wala rin pong ganun. Hanggang sa nung time na sumisisid pa ako sa gilid ni baby ko, bigla po siyang sumigaw. Sumigaw siya, yung sigaw niya nga po nasa utak ko palagi pong paulit-ulit. Tapos kinuha ko si baby, parehas nalagyan po ako nung tentacles Nakapitan ka rin. Opo. Kaya ang sakit po. Pero yung pakiramdam po nun, hindi ko masyadong napapansin kasi yung takot ko, yung nangunguna kasi nga yung anak ko, in pain siya eh. Tapos may isa po, yung binuhat ko siya, nilabas ko siya. Sigaw po ako sigaw ako ng sigaw ng tulong. Tapos may lumapit po na, suka po yan. May guest doon na nakaputi pa yung niya, binuhusan niya ng suka si baby. Hanggang sa meron na pong pumunta na staff na nag-spray din. Yun na po yung bumuhat kay baby. Nahimatay po kasi si baby that time. Tapos yun na po, ang naging problema ko lang po sa kanila, hindi po sila prepared sa gantong mga klaseng cases. Pero, ilang beses na po pala silang may mga gantong nangyayari sa kanila. Kasi, baby po, 5 years old pa si baby, hindi mo po makukuha ng suka-suka yun. Kahit sabihin po nila first aid, yun lang daw po yung first aid nila. Hindi. Kasi yung ibang mga resort may oxygen na, may mga nurses. Etong resort na to, dapat po, kumpleto po sila. Kasi ang dami pong activities doon sa resort na yun. Hanggang si baby, nung time na naghahanap po kami ng masasakyan, kasi wala rin po silang sasakyan pang emergency papuntang hospital. Sobrang nagpapanik na po ako nun. Tapos may bagong dating pang staff, dun pa pinasa si baby. So yung staff na nandoon, hindi siya yung sumama sa amin papuntang hospital. Tapos, yung baby ko po nagising. Nagising siya kasi sigaw ako ng sigaw. That time na, Lord, ang layo po ng travel time. Siguro mga 25 minutes pa po. From the resort to the hospital? Opo, ang layo pa po ng papunta doon. Tapos, nagising pa po si baby. Conscious siya. Nakarating pa po siya ng gising siya doon sa hospital. Nakarating pa sa hospital? Opo, gising po. Tapos, nung time na sa hospital nga po, gising siya noon. Hindi lang din siya 3 hours po siyang gising. Tapos na rin po siya, nawala na rin po siya. Yung time na nandun kami, hindi tinreat as critical yung baby ko. Na parang, anong hospital po ito? Bay Point po. Na, imbes na, alam mo, pedia yan, bata yan, dapat meron pong mga kahit isa, tutukan yung oxygen ni baby. Wala po. Mas inuna pa nila yung mga information na kailangan ilagay sa yung papel. So, hindi agad-agad siyang trinit pagdating? Opo, kasi nga, may time pa nga po na iniwan kaming tatlo ni daddy, kinailangan pa po nila ng deposit. Alam ko nga po, hindi pwede yung ganun yung kailangan po pa pong bayaran yung... Kailangan yung urgent care, ina-address agad pagdating. Kasi yung at least man lang maging settled yung condition ng pasyente. So pagdating nyo doon, hindi ka agad-agad yung action ng hospital lang po, hindi yung mga nurses din nila doon, hindi rin
pa nila gaano gamay yung ganong situation. Kaya parang may iba pong silang staff na pumunta nun, na yun po yung nag-IV sa baby ko, naglagay. Tapos yung doctor naman po, tumawag din po siya sa ibang doctors para nga malaman ko anong gagawing sa baby ko. Yung signage? Wala. Meron din pong akong nakasabay na parent that day na wala rin po sila. Kasi kung meron, wala pong parent na i-risk yung baby mo para maligo. Ano ba yung beach lang yun? Beach ano lang po siya. May beach, may playground? May inflatable. May inflatable. Opo, so talagang pupunta ang bata sa tubig doon kahit anong mangyari. Yung inflatable yan, yung nakalutang yan sa dagat, di ba? Okay. So, walang sign. Kung meron mang sign, kayo hindi nyo nakita. After na po nang nangyari, meron na pong nakalagay doon. Kasi may picture po ako ng sinasabi nilang sign, pero may picture din po ako before na wala yung sign na yun. Paano nyo po nabalikan na yung sign sumunod na araw? Ganon? Kasi nung nangyari na yung sa aming incident, na sila, yung family ko pumupunta na dun sa area, chinecheck na meron na, hanggang sa meron na nga din pong flyers eh. Pero bukas pa rin sila? Opo. Ang pinakamasakit po dun, kasi po, nadikya din po ako, kumapit po sa buong legs ko din yung tentacles nung kasama yung kay baby. 2 days din po ako nasa ICU. So, habang yung syempre alam ko po wala na yung baby ko, ini-stock ko yung all hands kung ano man na magpakatao sila na may anak din sila. Mga babae din naman po yung ibang nagtatrabaho doon. Nakita ko nag-market pa sila kinabukasan ng mga masasayang bata. Tapos for safety, ano po yun? Nung may mga bumalik po kayong pamilya doon, may mga bata pa rin nagsiswimming ba? Meron po. Meron po, ma'am. So hanggang ngayon, nung pagkatapos na nangyari sa anak mo, may mga nagsiswimming pa rin na bata? Meron pa po. Pero kahit na may warning, pinapayagan pa rin nila mag-swimming? Pero may mga resorts po dun sa area din na yun na hindi talaga nagpapaligo. Tapos yung mga hindi pa po nagpapaligo na yun, mga kompleto po sila sa mga emergency. May nurses sila, meron silang may oxygen din sila. Kaya hindi ko alam paano na madami na silang cases na ganun, paano nila napapatakbo pa din yung ganong Naka-check-in kayo doon, no? Opo. Nung nag-check-in kayo, walang verbal warning? Wala po. Na jellyfish wala po. Ang tagal season? ko po doon sa cashier. Ano yun? First day nyo yun? Opo. Di pa nga po kami nakakatulog noon ng time na yun. Okay. Tapos, so kulang sa warning. Pangalawa, nung nangyari na yon, may wala bang lifeguard dun sa area? Sinasabi nila, lifeguard. Yung may interview kasi na sinasabi nila, may lifeguard daw dun. Kapag nakita mo po yung nung time na yon, same sila ng mga uniform kasi hindi mo ma-identify kung lifeguard ba to. Kasi 'di ba po ang mga lifeguard meron din mga lisensya, mga ganun. Meron, may license. Yun po ang wala akong napansin na talagang naka-lifeguard na nakalagay. Tatanong natin kung sino ang licensed lifeguard nila nung time na yun. Kasi wala yung nagsaklolo lang din sa amin na nagbuhat lang din kay baby. Parehas po sila ng uniform ng mga staff doon. Normally, kung may lifeguard doon, yung first responder nyo dapat nung nangyari yun yung lifeguard. Kasi usually, trained din yan sa first aid. Pero yun nga po, parehas po sila ng damit. Kaya hindi mo po alam kung lifeguard po ba yun. Ang first aid lang nila nung time na yun yung suka lang. Tapos, after nun, sino nagdala kay baby at sa inyo sa hospital? Meron pong guest doon na mabait na na lang kasi ang tagal din po namin sa labas nung entrance kasi wala po silang sasakyan papunta. So from the beach, walang malay si baby, dinala niyo siya sa may bandang entrance na. Opo. Pero walang sasakyan. Wala po. Tapos meron po doon na buntis nga po yung guest. Guest lang din po siya sa All Hands. Tapos yun na po yung nag-drive sa amin papuntang hospital. Sino po nag-decide na dun sa Bay Point pupunta na hospital? Yun na po yung yung ruta ng may kasama po kasi kaming staff din po. Na nakisakay? Opo. Diyos ko, nakisakay pa yung staff dun sa Opo. Ano ba yun? Sinamahan po pero nila kami. Kung wala talaga silang provision na sarili man lang nilang sasakyan, wala po. Na dinala kayo. Tapos, yung staff na yun, kilala mo yung staff na yun?
Baka po ma'am, baka pwede ko pong mamukaan. Manager? Mukha bang manager o staff lang yun? Staff lang po siya talaga eh. Siya ang nag-decide dun sa Bay Point siya dadalhin? Opo. Okay. Kasi yun lang din po yung malapit din po Yun na yung pinakamalapit. Tapos sa Bay Point, parang kulang din sila ng pag-address. Kasi nakakagulat kung may malay pa si baby, no? Opo. Hindi ko alam kung... Kasi yung iba po nakaka-survive din po eh. Pero kasi ang mahirap sa jellyfish, the fact na yung adult, naka 2 days ka sa ICU. Opo, yung toxicity nun, rendered her 2 days in the ICU. Ang baby na maliit, same toxic level, talagang masama sa katawan yun. Medyo mas matapang yun kung baga dun sa bata. Yung pain po iba. Kahit ako po nun talagang nanghina. Naramdaman ko na lang po yung pain nun na wala na po yung baby ko. Ayun Kaya na nga. gusto ko lang din to i-share para sa mga ibang magulang na kasi minsan akala po natin safe sa mga pupuntahan pero hindi pala. Ayoko lang po mangulit. Kasi kawawa po yung mga bata. Lalo na yung mga parents din na yung akala mo yung pupuntahan mo magsasaya kayo. Pero uuwi ka, hindi mo nakasama yung baby mo. Talagang dapat hindi na maulit dahil ay naku. Pero merong mga comments na hindi lang daw po first time na may namatay na bata eh. Parang meron nakita rin ako doon sa resort na madaming 3-year-old. Madami din po. So talagang actually, they're in the business of beach, na may mga batang nagsiswimming. Pero in the fact that they're in that business, alam nila na itong area na to, may tendency na may season ng jellyfish. And since they are the ones who are aware, they should be the ones to warn yung mga outsiders kasi like yung tourists. mga ibang resort po nagagawa, ba't sila hindi po nila kayang gawin? Yung mga resort na iba na nagko-comment 24 pa lang, June 24 hindi na nagpapaligo sa beach. Kaya hindi ko po alam bakit, ano ba yan? Aware naman sila na meron, ba't ginagawa nilang walang alam yung mga magulang? Nabalitaan niyo na po ba itong nangyari kay Ranzel, yung sa All Hands po? Opo. Actually, nung makarating po yan sa aking kaalaman, I think the incident happened on a Friday afternoon. Tapos ang nagsabi lang po sa akin via messenger is one of the residents also of Olongapo. Siguro po baka kakilala po nila, nakakilala ko din. Ngayon, syempre, ang first impulse ko is to inform the chairman. Siyempre, boss ko, na merong ganong incident. And agad-agad naman po, nagpa-launch po ng investigation si chairman po kung ano po yung surrounding incident. First and foremost po, we condole po with the grieving family kasi pare-pareho naman po tayong magulang. Opo. Kaya nararamdaman ko yung pain nung ina. Ma'am, condolence po. And nagpunta nga po ako dun sa wake. Kasi nagpaalam po ako kay chairman kung pwede nga po akong pumunta dun sa wake kasi bilang ina, siyempre gusto naman po namin i-offer din kung yung pang at little consolation man lang from SBMA. So nagpunta po ako doon, nakausap ko po yung grandparents po yata. Tapos yun po, appreciative naman po sila dahil hindi nga po inaasahan na meron from SBMA na pupunta doon sa wake kasi siyempre ang is all hands talaga. But then, siyempre, kami naman po bilang, kasi ang all hands po is one of our locators. So, ngayon, meron po tayo kasing tourism standards na tinatawag. Ganon. Tapos, nung nakausap ko po kasi yung grandparents, ang sinasabi nga po ng grandparents is apparently na parang kulang daw or walang signages. Ganon. So, siyempre, we had to validate. Nagpasama po ako sa manager ng law enforcement department at nagpunta ka po kami mismo sa all hands. Okay, hindi ko po kasi alam kung ano yung eksaktong pangyayari during that time, pero kasi nung nandoon po kami, nung kami ang nagpunta doon, pagpasok pa lang po ng yung entrance nila, may binibigay po silang maliit na parang flyer or something na sinasabi po doon na yung dagat nga po ay natural habitat ng sea urchins, saka ng jellyfish, ganon. Pero, yun nga po, medyo siguro baka may kakulangan po dun sa information. Tapos umikot din po kami dun sa area, marami pong signages, but not in particular doon sa
sinasabi natin na tungkol po dun sa jellyfish na na incident. Meron po mga reminders na gano'n, na kung yung usage ng beach and all that. Tapos tinanong ko din po, sabi ko, meron asan yung emergency vehicle ninyo? Sabi ko, gano'n. Ang sabi sa akin kasi ma'am, noong time na yon nasa errand. Sabi ko, bakit wala kayong spare vehicle? Sabi ko, gano'n. Hindi niyo naman masasabi kung kailan magkakaroon ng aksidente. Kung dinispatch nyo man on an errand yan, dapat meron pa rin kayong naka-standby na vehicle. Opo. Sabi kong gano'n. Tapos syempre, since ang kausap ko po staff, hindi na rin ako nasagot ng maayos. Tapos tinanong ko, nag-ano po kami, parang nag-walk through kami dun sa incident. Sabi ko, nasaan yung ina, nasaan yung bata? Okay, so inano nila na yung mother nga daw, nakaupo yata dun sa steps nung pababa dun sa beach. Tapos yung bata yata is nandoon na yata dun sa beach area na naglalaro na nga po doon. Tapos sabi ko, paano sino ang nag-first response doon sa bata? Yung lifeguard daw. Nasaan nakaupo yung lifeguard? Sabi kong gano'n. Nandun daw sa may area ng, kasi siyempre yung shoreline, po yan malawak po yan. So yung lifeguard po is naka-station daw sa gitna nung beach area. Kasi isang lifeguard naka-station sa gitna ng beach area. Tapos yun daw po yung first responder, tapos meron daw po yatang parang beach goer din na hindi ko po alam kung sino nag-pour ng suka, pero na-administeran nga po ng suka kaya bumitaw yung jellyfish. Tapos ang additional po na kinuwento nga po sa amin is during the time daw that the child was being transported or before the transport to the hospital, daw po, parang nawala na ng consciousness. Ganon. So, syempre, nung nag-launch po ng investigation po si Chairman, the report was submitted to his office. Tapos, according to Baypoint po, daw po, parang, and according to the report, the child parang suffered from anaphylaxis. Secondary to, yun nga po yung jellyfish sting. So, yun po yung but then at the time, since the family was grieving, siyempre nandoon po yung courtesy natin, yung respeto natin na we kept quiet na lang muna. Tapos kinausap ko po si Sir Alex, sabi ko, ano po ang plano ninyo? Sabi ko ganon. Sabi ko, siyempre hindi niyo po maaalis sa pamilya yan. Sabi ko ganon na talagang sasamaan loob, kahit naman kaninong magulang. Sabi ko nga ganon. Tapos sabi naman po ng owner, sabi ano pong pangalan ng owner nitong All Hands, ma'am? Alex Dairit po, ma'am. Ano pong sabi ng owner? Sabi po ni Sir Alex, siyempre nire-respeto nga din po niya yung at the time, kasi very mainit pa po siya noon kakamamatay lang nung bata na iintayin na lang daw po niya yung action or decision ng ng family, sabi niya ganon. And in the event that they decide to file a case, siyempre naman po, they will also have to make legal representation. Yun lang naman po yung sinabi ni Sir Alex. Now, for the part po of SBMA, during the board meeting po, in one of the most recent board meetings, na-discuss din po yan. And yung aming department na, kumbaga parang meron ding stake doon sa, like yung tourism and yung ecology being in charge of the environmental, is, binigyan po ng instruction ng ating members ng board, lalo si chairman, na makipag-coordinate closely with all the beaches, not only with All Hands, but with all the beaches na ayusin yung kanilang mga safety standards. Kasi, siyempre, ayaw na po natin talagang mangyari ito It was really unfortunate na nangyari dun sa bata. And hindi po ba ito ginagawa, ma'am? Itong coordination, hindi ba ito ginagawa na noon pa? Ginagawa naman, ma'am. Kaya lang, siyempre, hindi naman po siya nababantayan ng 24 hours. Totoo po naman na hindi natin kayang bantayan yung mga establishment 24 hours. Pero ano pong nakalagay natin ng mga regulations na masisigurado natin na nagko-comply sila? That I will have to check po kasi I'm not the authority po na pwedeng yan. I will have to check on the policies, tapos yung frequency ng kanilang inspection, yung mga ganun po. Yung kasi may season po ito, 'di ba, ang jellyfish? Oh yes, opo. Meron po talagang season ng yung labas ng jellyfish po. And normally itong mga ganitong season po ang labas talaga ng jellyfish saka ng mga sea urchin. Ma'am, nung pumunta po kayo sa All Hands, may nagsiswimming pa rin po? Meron po. Ano pong ginawa ninyo doon? Okay lang na may nagsiswimming doon? Ma'am, hindi po ako yung authority na pwedeng mag-respond dyan.
Pero, ma'am, buhay po yun. Bilang kayo po yung representative ni chairman, kailan po kayo nagpunta? June 28 na. Anong petsa na? July 18. So, kung hanggang ngayon hindi kayo authorized, walang authorized, hanggang ngayon may nagsiswimming doon, pwedeng ma-risk. Dapat, nangyari na yun, dapat ipasara na muna sila. Kung hindi sila marunong mag-comply and they're still willing to risk the lives of people just so they could, para kumita sila, para sa pera? Ma'am, I will have to get back to you on that kasi syempre, tayo din naman ay representante din lang at hindi po kasi ako kasama doon sa meeting nung kausap po ng board members yun yung po, ating tourism tsaka yung Naintindihan ko po na representative kayo pero yun po, it is precisely kayo po nagre-represent. Kailangan po may aksyon. Sana po may ang nakausap namin yung makakasagot sa amin. Kaya po kami tumawag para yung makausap namin yung may alam. Ngayon po, sabi nyo may investigation. Tapos na po ba yung investigation? Yung investigation po kasi parang it only revolved around yung cost ng the incident itself and the cause of death nung child. Kumausap po ba kayo ng ibang tao maliban dun sa may-ari ng resort? Dapat yung mga third party, yung mga hindi bias po ang nakausap sana natin. Like? Yung iba pong mga naka-check-in nung araw na yun, sinubukan po ba natin kontakin? Wala po kaming record nun, ma'am. Dapat po nahingi natin dun sa owner. Kahit ako wala akong record nun. Pero gagawin ko, hihingin ko dun sa, nakausap niyo yung yung may-ari ng resort. Dapat hiningi nyo at nang makausap kung anong experience din nila. Dahil syempre, kung kausap natin yung may-ari ng resort, syempre bias yung mga statement nun. Tsaka post the event, meron ng handout, meron talagang iaabot na brochure yun, meron ng signage na nalagay. We have to investigate kung talaga bang competent sila and in the meantime, while they're not, hindi sila nakapag-comply at may violation sila, they should be closed habang wala pang nare-resolve. Tingin niyo po, ma'am? Ma'am, i-raise ko po yan sa ating chairman kasi hindi ko po masyadong alam kung ano na po yung status ngayon ng investigation pero yun po yung preliminary report na nakarating po sa office ng chairman. Kasi tapos, po, ma'am, aalamin po natin yan, ma'am. Hopefully, para po kasing walang urgency dun sa nangyari. Meron pong bata na namatay na 5-year-old. Opo, we understand. And if po. Yun pong fact that we saw people still swimming and we still allow them to let people swim, wala pong urgency sa ganong pong aksyon na we allow this incompetent na resort to still operate and when we saw them let people swim when we know that they can't handle that situation and they allowed people risk people's lives just so merong mag-check-in just so kumita sila. And the fact na kung merong flotation device dun sa yung mismong come-on ng resort is merong inflatable pala dun sa mismong beach. It's just a sign na kahit mag-warn sila, their intention is to make their guests go to the beach. Kasi kung talagang may warning sila na huwag ka nang magsiswimming, hindi ka maglalagay ng inflatable kung wina-warningan mo sila na huwag kang pupunta doon. Dahil naglagay ka ng inflatable, ibig sabihin, doon kayo pupunta, doon sa tubig na merong jellyfish. Di ba po, ma'am? I understand, ma'am, yung point ninyo. Nakuha ko po ang point niyo. Opo. Pasensya na po, very lang din kasi I'm a mom also. I understand po. Pare-pareho po tayong ina. Opo, yun nga po So, I hope makiramay po tayo. Isipin po natin din kung yung pinagdaanan ng... Saka lalo na po yung mother po nung child is barkada po yan ng anak ko sa Brent. So, medyo, siyempre may personal touch din po yan kasi yung mismong anak ko tumawag po sa akin and yun nga, umiiyak siya dahil siyempre affected din siya Dahil parang barkada yata niya or something sa Brent International School po yan. As per Senator Raffy, baka pwede daw po na ipa-close na daw muna po temporary ito pong all hands habang sinasagawa po ang investigasyon. Nag-message po si Senator Raffy today. I will raise that with the ma'am, chairman. Tapos kung sakali man po na I'll get in touch with you kung sakali may mga requirements na kakailanganin from your office also. We will follow it up tomorrow po, ma'am, regarding the action of the administration or the SBME regarding that matter. Kasi it's an urgent concern
na if something happens today, sisisihin ko na sarili ko dahil ako alam ko tas wala akong nagawa, or kahit sino na may alam nito tas nangyari pa rin. Sige po, ma'am. Balikan ko po kayo tomorrow. Opo, sige. Sige po. Opo. Ma'am, kung naririnig man po ako ng mother, ma'am, I'm sorry for what happened, and we sincerely condole with the family, and that comes from the heart of lalo na po ng ating SBMA chairman and administrator, kasi apparently magkakakilala din yata po yung sa parents po din po ni ma'am. Ang gusto ko lang po talaga mangyari, yung ibang magulang maging aware po sila sa nangyayari. Kasi masakit po mawalan ng anak. Hindi madali. Tsaka kung makita ko man to sa iba, sobrang grabe na po kung ilang beses pa po pwedeng mangyari. Tapos hanggang ngayon, hindi pa rin nako-close. Parang, ano po bang inaantay? Yun na nga po eh. Kasi kawawa naman po yung mga batang hina. Kahit yung mga matanda, sige, payagan na nila. Yung mga bata, wag na po, diba? Kasi ang hirap na yung bata eh. Mahirap po yung buhay ng bata. Hindi sila madali. Hindi kaya ng katawan nila yung mga ganun. Sana naiisip din nila. Kung para sa kita man, sana yung mga matatanda na lang yung payagan nila. Diba? Yung magkaroon lang ng pake sa mga bata. Yun na lang, sana po. Yun na nga ang concern natin ngayon dito. Ang box jellyfish kasi very toxic yun eh. Yun yung napag-usapan natin na kung ang matanda na sting, paano pa yung bata? Mahirap talagang hindi kakayanin nung katawan nila yung toxic level ng jellyfish. Tsaka importante talaga yung first aid eh. Masakit pa po doon. May mga staff pa sila na kaya pang magsinungaling sa nangyari. Katulad niyan, sasabihin nila hindi ko kasama yung anak ko. Ba't po ko na-ICU? Na-ICU ako ng 2 days kung hindi ko siya katabi nung time na yun. Kasi sumisisid po ako sa tabi niya. Hindi po ako nakaupo sa stairs para sabihin nilang nakaupo ako sa stairs. Ang nakaupo sa stairs si Yaya. Kasi binabantayan niya po yung isang baby ko. Kasi 2 po sila eh. Which is precisely your side should have, na-interview ka ba? Tinanong ka ba nung ng SBMA tungkol sa side ninyo? May time po kasi na in pain po ko sobra. May lumalapit po sa akin. Nagsabi ko, hindi ko po kaya. Kasi nga, yung baby ko nag-50-50 na. Tapos ako po, in pain din po ako. Talagang, kasi galing pa po kami ng beach, basa pa po. Talagang nangihina na po ako. Habang nilalagay ko nga po yung ox, kasi wala po kami kasama doon. Ako na yung naglalagay ng oxygen kasi tinatanggal ni baby. Ang sama-sama na rin ng pakiramdam ko. Tapos yung nakikita mo na nahihirapan na yung baby mo. Ang hirap. Kaya hindi ko na pumaharap yung mga pinapasulat, kung ano man yung mga lumalapit po sa amin. Hindi na po kaya. Kasi nung nawala si baby, bumagsak na din po yung katawan ko. Akala ko nga po pati ako mawawala na eh. Pero yun nga po kinaya naman po ng katawan ko kasi meron po mga kahit 31 years old may namamatay din po talaga. Parati yan. Opo. Grabe ang nun. Kaya the fact na 2 araw ka sa ICU, talagang matindi rin yung toxins na pumasok sa katawan mo. Kaya yung first aid, malaking bagay din yun sana eh. Tsaka yung kahit yung pagdala kagad. Opo. Ma'am, sana matingnan din po yung actions after. Yes, ma'am. Kahit opo. I guarantee you, ma'am. Pati po yung Bay Point, kung bakit po parang hindi... Ay, naku, ma'am. Ang Bay Point, ma'am, under investigation na namin. Sige po, ma'am. Aasahan Opo, po balikan ko namin po kay bukas, ma'am, ha? Sige po. Pasensya na po, may i-cremate na po yung isang po namin. Okay kaya po, kailangan ma'am. na din po ako Maraming doon. salamat Thank you, ma'am. po. Okay Salamat po. Thank po. you, Ma'am Army Llamas. Ma'am, ganito po, nakikinig naman po si Senator Raffy and we will make sure, ma'am, na ma-assistehan din po namin kayo sa SBMA, no, para malaman din po natin kung, bukas po, babalikan po natin ito, no, para po makahingi na update. Gusto ko lang malaman kung kamusta, tinatawagan ba kayo ng all hands, kung anong discussion nyo with them? Kasi wala po kaming contact sa all hands. Ako Did po. they Tsaka, try to contact you? There's one time yung uncle ko po sa US
parang hindi ko po alam kung staff din siya. Parang nag-reach out sila para kausapin sila. Pero during, of course, yung wake time na yun, hindi naman ganun kadali nakausapin kami. Especially yung anak ko and yung husband. Opo. So parang, hindi ko sure if parang nag-offer sila ng something na to yung for settlement na i-clarify ko muna para sure yung statement. Kung talagang po sila, nag-offer sila kasi parang may amount silang binigay or sinabi. You intend to file charges against all hands? Okay. Yes. Sige. Kung may concerns kayo, pwede naman namin din kayong abisuhan tungkol sa possible actions na gagawin nyo against all hands. Depende naman talaga sa decision ng family yan. Kaya po talagang, pinurso namin yung kay Senator Tulfo kasi alam namin siya yung magiging way para yung pagkawala po ng apo ko, parang siya yung magsisave sa ibang bata. Saka yung mga daming lumalabas right after the incident. Ang dami po. Ang dami na po lumalabas talaga. Nag-PPM na nangyari dun prior pa. Bilang talaga, actually, itong bansa natin, beach country tayo. So, importante magkaroon tayo tamang regulations. Ipapacheck namin sa Senate kung anong mga required natin na kulang pa. Lifeguard, first aid, ganyan. Lalo na sa jellyfish or any marine na incidents. Kasi, tourism industry tayo, beach. Yes. So, dapat yung mga ganyan, inaasahan na natin yan eh. Hindi na dapat nakakagulat yan eh. Wala na dapat namamatay na batang sa ganyang incident. Hindi naman sila nasa isolated area. Nandun naman sila sa beach resort. Parang kalokohan na nangyari pa rin yung ganyan. Bukas po, babalikan po namin kayo para po doon sa update. Sana po makausap na rin natin si Chairman Eduardo Alinio ng SBMA para sa kanya po mismo manggaling kung ano po yung legal action po na gagawin din po ng SBMA sa All Hands Beach Resort. Sana wag na lang din silang gumawa ng ibang storya. Kasi may mga anak din yung iba sa kanila. May pamilya din silang mga bata. Paano kung sila yung nasa pwesto ko? Sana isipin na lang po nila yun. Bukas po, babalikan po natin si Miss Army Llamas or si Chairman Eduardo Alinio para makausap din ni Senator kung ano na po yung nangyari po na investigation or legal action po na ginawa po nila sa All Hands Beach Resort po. Maraming salamat po, Ma'am Jolina and Ma'am Jahazel, and muli po ang aming taus-pusong pakikiramay sa nangyari po. Salamat po. Magandang hapon po.